Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, bago pa magsimula ang season, pinanindigan nga po ng ESPN na ang Boston Celtics ang magkakampyon ngayong taon kahit wala silang ginawang malaking pagbabago. Ngunit pagkatapos ang ilang buwan, bumaliktad nga sila matapos nilang aminin na hindi Celtics ang magkakampyon bagkus eto walang iba kundi ang OKC Thunder. Sa kasalukuyan nga pong performance ng team, lalo ng Celtics mukhang mas lalong nadaragdagan ng kahinaan ng team at mas madali nga silang natatalo laban sa mga kalaban, hindi kagaya ng Thunder na patuloy nga pong nagdodomina. Kumpara sa Celtics, sobrang nahihirapan na manalo laban sa malalakas na kupunan. Ibang-iba nga ang OKC ngayon dahil kahit kulang na mga player, nagagawa nilang magkaroon ng win streak na dahilan bakit sila magkakaroon ng napakalaking tsansa na magkampiyon ngayong taon, hindi kagaya ng Boston Celtics. Sa kabilang banda, hindi nga po nag-aksaya pa ng oras ang Los Angeles Lakers na kumuha ng bagong sentro sa buyout market dahil ilang araw lamang mula nang mabigo ang kanilang trade kay Charlotte Hornets center na si Mark Williams, agad nga po nilang kinuha at binigyan ng kontrata si Alex Len. Pero bago pa nila kinuha ito, tinanggal muna nga nila si Christian Wood na mag-iisang taon na nga pong hindi nakakapaglaro dahil sa injury. Pero ayon sa balita, hindi rin naman mahalaga para sa Lakers kung hindi man sila nakakuha ng isang malaking pangalan na big man. Ang rason bakit nila kinuha si Len upang magkaroon sila ng available na legit big man na kayang makapag-back up kay Jackson Hayes pagdating sa rebounding, defense at paggawa ng screens kay Luka sa tuwing gumagawa sila ng pick and roll play. At dahil sa nangyaring ito, nakabuo na naman ang Lakers ng kanilang bagong lineup na sina Luka, Lebron, Reeves at Shimura, Alex Len, Gabe Vincent, Shake Milton, Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt, Jackson Hayes, syempre Dalton Keunig, Cam Reddish, Markieff Morris at si Maxi Kleber. Sa kabilang banda, pagkatapos nga po ng nakakahiyang pagkatalo ng Dallas Mavericks kahapon laban sa Sacramento Kings, kakalabanin nga po nila bukas ng umaga ang mainit na team na Golden State Warriors na nanalo nga po sa huling dalawang laro simula nang makuha si Jimmy Butler. Kaya masusubukan na naman nga po ngayon ang lakas ng Dallas nang walang hawak na sentro matapos magtamo ang mga ito ng injury. Lahat nga po ng mga big man out na sina Daniel Gafford na merong injury sa tuhod, mawawala ng 2 weeks, Dwight Powell na merong injury kung saan makakabalik after All-Star break, Derek Lively na nabali nga po ang right ankle na kakailanganin ng isang buwan para makarecover at si Anthony Davis na mawawala ng multiple weeks bunsod ng injury. Bukod dyan, nakalista bilang questionable sina PJ Washington, Dante Exum. Kaya no choice ang Dallas kundi gumamit ng small ball at umasa na magi-step up ang lahat na pinangungunahan ni Kyrie Irving at Klay Thompson. May ilang mga fans ngayon ang nagsasabi na ang nangyayari nga daw sa Dallas ay siya ng karma na bumabalik sa team matapos ang ginawa nilang pag-trade kay Luka Doncic.